Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jael. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL, at kayo po ay aking naaniyahan na tunghayan ng mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa Biblia ay mayroon pong tinatawag na bansang banal. Ito po ay ang bayang pag-aaring sarili ng Diyos na tinatawag ding bahay na ukol sa Espiritu na siyang Iglesia. Katulad ng mga bansa dito sa sanlibutan, ang bansang banal ay mayroon ding sariling kultura na itinataguyod. At bahagi ng ating kultura, ating tatalakayin ang isa sa sumisimbolo sa pagiging nagsasariling bansa ng bansang banal, ang watawat. Ang mga sagisag na nasa ating watawat ay nagtatanghal ng mga pangunahing katuruan sa Iglesia na marapat na naiingatan ng kapatiran. Sapagkat nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 60, versikulo 4, nagbigay ka ng watawat sa nangatatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan. Atin pong alamin ang kahulugan ng mga bumubuo sa selyo o seal na ating pong makikita sa watawat. Ang seal o logo ng kabanal-banalang Iglesia ay idinisenyo noon pang panahon ng unang obispo ng kabanal-banalang Iglesia, ang matandang kapatid na Teofilo D. Ora. Ang agila na makikita po natin sa pinakataas ng selyo ay sumasagisag sa lahat ng kaanib ng kabanal-banalang Iglesia na naghihintay sa paghahari ng Panginoon. Ayon po sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangangihina. Isinasagisag din ng agila ang kasangkapang pastor o sugo ng Diyos na hinulaang babangon sa mga huling araw. Ayon po sa nasusulat sa Isaias Kapitulo 46, versikulo 11, na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Ang lubid naman ay sumisimbolo sa pangangasiwa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay gaya ng tali na nag-uugnay sa atin sa Panginoon. Nakapaikot ito upang ilarawan na ganap po tayong nasasakop ng kanyang mga salita. Hindi dapat na lumabas dito ang sino mang kapatid upang siya po ay manatili na nasasakop ng Diyos. Ang buod ng mga salita ng Diyos ay pag-ibig o agape na siyang tali ng kasakdalan. Iniaalin tulad naman ng matibay na pagkakaugnay-ugnay ng kadena ang lakas ng kaisahan ng kapatiran. Walang putol ang pagkakaugnay-ugnay ng kadena, kaya marapat na makapanatili na nakaugnay ang isang kapatid sa kaisahang isinusulong sa Iglesia. Ang ugnayan ng bawat kapatid sa isa't isa ay tinatawag na ang tanikalang kapatid na naghahayag ng lubos na kaisahan ng pagsasama-sama o isang pagkilala sa pananampalataya. Ang angkla naman po ay sagisag ng pagliligtas ng Diyos. Ang isang angkla ay nag-iingat sa katatagan ng isang barko upang hindi mapasapanganib, malakas man ang alon. Ito ang pag-asa na mayroon ng kapatiran, ang pag-asa sa Diyos
sa kanyang pagliligtas at hindi pag-asa sa tao o sa anumang bagay ng sanlibutan. Ngayon, sa ating pagkaunawa sa kahulugan ng bawat bahagi ng bumubuo sa seal ng kabanal-banalang Iglesia, tunguhin naman natin ang pag-unawa sa kahulugan ng mga kulay na nasa watawat. Una po ay ang puti na sumisimbolo sa kalinisan ng kabanalan, na bunga ng pag-ibig at sakdal na pananampalataya. Batay po sa nakasulat sa Revelations chapter 19, verse 18. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. Ang dilaw naman ay naglalarawan sa sakdal na pananampalataya na itinulad sa purong ginto, na atin namang mababasa sa unang epistola ni Apostol Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. At ang pula ay sumisimbolo naman sa pag-ibig na pangunahin sa mga aral ng Diyos, ang agape. Ayon po sa ang awit ng mga awit, Kapitulo 8, versikulo 6, ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig, sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan, panibugho ay mabagsik na parang Sheol. Ang mga liyab niyaon ay parang mga liyab ng apoy, isang pinakaliyab ng Panginoon. Sa tuwing makikita po natin ang watawat ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating mga dakong sambahan, sa tuwing ito po ay winawagayway sa ating mga takdang gawain, o di kaya po ay sa mga pintuan ng ating mga tahanan, maalala nawa natin ang sinisimbolo ng watawat na ito. Ayon po sa nasusulat, dinala niya sa bahay na may pigingan at ang kanyang watawat sa atin ay pagsinta. Ang watawat na ito ay sumisimbolo sa agape o pag-ibig ng Diyos sa atin at buong mundo. Ang paglalagay nito o pagwawagayway saan mang dako, maging sa ating mga tahanan, ay sumasagisag na tayo ay nasasakop ng agape ng Diyos at nahahanda na gampanan ang tatlong mahalagang pangako ng pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tatlong pangakong ito ay pinanumpaan na natin noong tayo po ay mabautismuhan. At ito ay ang mga sumusunod. Una sa tatlong bagay na ito ay ang nasusulat po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 7. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. Sapagkat tayo po ay mamamayan ng bansang banal, pangunahin po nating tungkulin ay ang ibigin ang hari sa bansang banal. Ito'y magagawa po natin sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga utos at ang pagsunod sa kanyang sugo at mga isinugo. Mahalaga po mga kapatid na maunawaan natin ng ating obedience o pagkamasunurin sa kasangkapang pangasiwaan ay katunayan na ating iniibig ang Panginoon, sapagkat sila ang mga isinugo ng Diyos at pinagkatiwalaan ng kanyang mga kautusan. Ikalawa po sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayan sa bansang banal ay ang pakamahalin ang kabanal-banalang Iglesia. Ang Panginoong Diyos mismo ang unang umibig sa Iglesia, na kanyang ang ibinigay ang kanyang sarili dahil sa Iglesia. Ang pagmamahal natin sa kabanal-banalang Iglesia ay makikita, una ay sa ating pong pag-iingat na maisakatuparan ang mga doktrina. Ayon po sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ating tunay na minamahal ang kabanal-banalang Iglesia, hindi natin dapat na ikinahihiya na tayo'y mamamayan ng bansang banal. The things we speak
come from the heart. Kung tayo'y tanungin tungkol sa pananampalataya o relihiyon na ating kinabibilangan, buong pagmamalaki nating ipahayag na tayo'y nabibilang sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikatlo at huli sa ating tungkulin bilang mamamayan ng bansang banal ay ang pakamahalin ang lahat ng kapatid sa Iglesia. Ang bagay po na ito ay ibinili ng Panginoong Kristo Jesus na ating ibigin ang mga kapatid kung paano niya tayo inibig. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na tayo'y alagad niya. Upang matupad po natin ang tungkulin na ito, pakatandaan natin na higit sa lahat ay kapatid. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Patungkol rito, mahalaga din naman na pakatandaan natin mga kapatid, ang umibig ay tungkulin ng bawat isa sa atin at hindi natin dapat hanapin ang iibig sa atin. Sa panahon na ang kapatid ay magkasala sa atin, huwag nating isipin na ang pag-ibig nila ay lumamig. Sa halip, marapat na handa tayong magpatawad sapagkat ito ay bahagi ng agape natin sa ating kapatid. Ang tatlong tungkulin na ito ay nauuwi lahat sa pag-ibig. Ang agape na sa atin po ay pangunahing itinuro. Sa ating pagtupad at pag-iingat ng mga ito, ay napatutunayan natin sa hari ng bansang banal na tayo tunay na mga mamamayan ng kanyang bayan. At ang kanyang kalooban ang pinagahari natin sa ating buhay. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli po, ito si kapatid na Jehiel. At hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ika-11 ng buwan ng Agape, araw ng Adonai. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ina natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po nating may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang awit ng John. Mga kapatid, maaari na po tayong magsiupo. Italaga at lalo pa nating ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit sa mga likhawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon. Awitin po natin ang likhawit ng taon na may pamagat na My God, You Are Wonderful at 2 bilang mula sa himno espiritual.
puso ay iginagawad. Diyos na mayaman sa pagpapala, sa tapat na alat, ibinibigay ang lahat-lahat. Bilangin mo ang pagpapala mula sa Diyos. Sa likod nito'y ang kanyang Panginoon. Ibalik ang
Sa bahaging ito, inaanyayahan po ang lahat na muling magsitayo. Ating awitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasang Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating minamahal at iginagalang ang isa sa mga presbitero sa kabanal-banalang iglesia, ang matandang kapatid na Misael Emmanuel Valerio. Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama't Hari natin, sa pamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, banal na kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang kataas-taasang Diyos! Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit tayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan. Ihandog sa Panginoon ang kalwalatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag ang kanyang kalwalatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw nang wala sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay. Lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao. Kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging kordero handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawi tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri. Magalak ang langit at matuwa ang lupa, o bayan ng Diyos.
itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Hallelujah! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus, ang tanging Diyos at tagapagligtas, siya'y darating upang hatulan ang sanlibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mangaghanda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega. Bayan ng Diyos, mangagpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon, sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Mga minamahal, mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, ating pong idudulog sa ating Panginoon ang ating banal na pagtitipon upang tayong lahat ay patuloy na mapagpala ng Panginoon at hilingin natin sa Kanya ang kabutihan ng Kanyang kalooban na ito ay mapa sa ating mga puso upang maging mabiyaya ang ating pananambahan. Dahil dito, tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin ayon po sa nakatakda, tayo ay Kanyang pangungunahan. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na sagana sa pagmamahal at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Panginoon, namamalas niyo po kami na iyong mga anak na malapit sa iyong banal na harapan. Una sa lahat ay upang magpasalamat po sa lahat ng mga pagpapala at kagandahang loob na patuloy niyo pong pinararana sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa mga pag-iingat mo at sa aga pinapatuloy namin nadarama sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa isang mabuting pagkakataon na kaloob niyo po sa bawat isa sa amin upang kami ay makaganap ng iyong kalooban nang ikaw nga po ay aming masamba sa malinis at dakila mong pangalan. Panginoon, sana nga po ipaghindapatin niyo ang bawat isa sa amin. Hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga naging pagkukulang sa iyo. At sana, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na makita mo rin sa pagbabago sa araw-araw at sa ikabubuti. Panginoon, pinagtatagubilin po namin ang aming gagawing pananambahan sa iyo. Alam po namin na ikaw po ang aming kasama sa mga pagkakataong ito.
Tulungan niyo po sana ang bawat isa sa amin na lubos na maitalaga ang aming buong puso, buong pag-iisip, at tunay na madama namin ang buong biyaya ng aming gagawing pananambahan sa iyo. Sana po, Panginoon, ay tulungan niyo kami sa aming mga gagawing pakikinig ng iyong mga banal na salita. Sana ay maging mabuti kaming tagapakinig na hindi lumilimot. Sa halip ay kaagad na ginagawang mga aralan na papakinggan. At gayon din ay pinagtatagubilin namin sa iyo, Panginoon, ang lalaking kakasakapanin mo sa mga pagkakataong ito upang maghatid ng iyong mga banal na salita. Panginoon, sana ibabaan niyo po siya ng iyong banal na espiritu, bigyan siya ng malinis na puso, nang maging mabisa ang kanyang mga sasalitain at nang maging ayon lamang sa iyong kalooban. Dalangin din namin, Ama, ang mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa mga pagkakataon na ito. Kung sila man po ay may mga karamdaman, dalangin po namin ang kagalingan ng kanilang lupang katawan. At sana po, Panginoon, ay sa pagkakataong may pagkaloob mo ang kagalingan ay muli po silang makita sa masiglang mga paglilingkod sa iyo. Ganyan din ang mga kapatid namin na dumaranas din po ng iba't ibang mga pagsubok. Dalangin po namin ang patuloy na paggabay niyo po sa kanila. Sana'y kapasangkapan ka po ng mga kapatid na maaaring tumulong upang magpalakas sa kanilang mga pananampalataya. Nang sa gayon ay makita mo kami na marami sa bilang na patuloy na sumasamba sa marinis mong pangalan. Panginoon, pinagtatagubilin namin ang lahat sa aming buhay. Sana patuloy niyo po kaming tulungan na makapagtalaga sa aming mga laang ministeryo, maitaguyod ang mga banal mong ministeryo sa loob ng iyong kabanal-banalang iglesia, at makita mo kami lahat sa pagmamahalan at pagkakaisa. Sumasampalataya po kami na dinirinig mo ang aming muting dalangin na ito at inaasahan po namin ang lahat tulad sa tinanggap na. Ito lang pong aming samot dalangin sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Ang bahagi pong ito ay ang pag-aanyaya sa mga kapatid na mag-aalay ng pasasalamat at tagubilin sa Panginoon. Inaanyayahan po ang kapulungan na tumayo bilang pakikiisa. Atin pong tanggapin ang matandang kapatid na Misael upang pangasiwaan ang pagpapasalamat at pagtatagubilin. Mga minamahal mga kapatid, ang pagpapasalamat po ay isang indikasyon na tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. Mula sa pagkakataong ito, mga minamahal mga kapatid, bilang tayo po ay mga lingkod na tumatanaw ng malaking utang na loob, idinudulog ng bawat isa sa inyo ang pagpapasalamat at pagtatagubilin sa ating dakilang Ama. Kaya tayo bilang mga lingkod na dumudulog at tumalapit sa Kanya, ang mga talatang ito ng pagpapasalamat at pagtatagubilin ay maging mula sa ating mga kalooban, at ito ang ipagpasalamat natin sa ating Panginoon na sinasabi ng ating mga puso, aking iniibig ang Panginoon, sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at mga kahilingan, sapagkat Kanyang ikiniling ang Kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya samantalang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin. Ang mga sakit ng libingan ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang mga kabagabagan at maraming kalungkutan. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y tumawag sa Panginoon at aking sinabi, O Panginoon, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Sapagkat siya'y mapagbiyaya at matuwid. Oo, ang Diyos ay maawain. Tinutulungan niya ang nagsisikap niyang anak, sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kaluluwa ko sa kamatayan. Iningatan niya ang aking mga paa sa pagkabuwal at ang aking mga mata sa pagluha, sapagkat muli niya akong isinapit sa araw ng aking kapanganakan sa laman at espiritu. Pinagaling niya ako sa aking naging karamdaman at pinagpala niya sa lahat ng paraan ng aking buhay. Dahil sa lahat ng iyong kabutihan sa akin, Panginoon, anong ihahandog ko sa iyo? Akin nga kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa iyo, Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa iyo
at aking ihahandog ang haing pasasalamat. Sa iyo ko ilalagak ang aking buong pagtitiwala. Ikaw ay aking paglilingkuran. Ako'y magbabanal at mananatili sa gitna ng buong mong bayan sa makatwinbagay sa bahay ng Diyos na siyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay mag-uukol na isang panalangin. Aba, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong kagandahang loob at mga kabutihan ay naranasan ng iyong mga anak na ngayon ay nagpapasalamat. Tunay nga, dakilang Panginoon, napakabuti mo sa iyong bayan. Patuloy mong nililingap ang mga dalangin ng iyong mga lingkod. Pagkapalibas ay Diyos kang maawain at mahabagin. Kinalulugdan mo ang mga nagtatapat sa iyo at patuloy kang nahahabag at naaawa sa mga lumalapit sa iyo. Panginoon, narito po ang aming mga minamahal na mga kapatid na sa pagkakataong ito'y tao sa pusong nagpapasalamat sa mga pag-iingat mo at pagpaparana sa kanilang pamumuhay. Bilang mga lingkod mo, Panginoon, tunay nga na nakaranas sila ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagtuturo, ng iyong paglingap. Iningatan mo ang aming mga kapatid sapagkat bisang pang naranasan nila sa iba't ibang paraan ng kanilang mga pamuhay ang mga bagay na ipinagpala mo sa kanilang mga sambahayan, sa kanilang pamilya, sa kanilang paglalakbay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang iba sa kanila ay dinugtungan mo ang kanilang buhay at kalakasan. Pinalawig mo ang kanilang mga araw at ibinigay mo sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Tinulungan mo ang iba sa kanila sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Sila'y iningatan mo sa iba't ibang paraan. Inaliw mo sila sa mabibigat na mga karamdaman. At ang iba'y pinagaling mo, Panginoon, sa mga sakit at mga kapahamakan ay kanilang naranasan ng iyong pagliligtas. Tinulungan mo ang iyong mga anak at patuloy nilang nararanasan ito sapagkat tunay na iyong minamahal at pinakaibig ang iyong mga lingkod na nagtatapat at naglilingkod sa iyo ng tunay. Narito sila, Panginoon. Tanggapin mo nawa na isang samyo ng masarap na amoy ang kanilang handog na mga pagpapasalamat. Ito'y magbunga ng kalwalatian sa iyong kaitaasan at magdulot sa iyo ng isang masarap na samyo ng amoy na napapailang lang na ito ay gaya ng mga gawa ng iyong mga lingkod na mga gawang kabanalan. Ipagpala mo sa kanilang pamumuhay ang mga pagpapalang iyong ipagkakaloob at patuloy silang managana sa pagtanaw ng malaking utang na loob sa lahat ng kabutihang kanilang naranasan sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo ang iyong mga lingkod na mga nagpapasalamat na ito. Ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay. Palawigin mo ang kanilang mga buhay at ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga karaingan ay makarating sa iyong banal na kitaasan. Kami po'y lubos na sumasampalataya, dakilang Ama. Ang mga anak mong ngayon ay nakapanikluhod ay tunay na nagagalak sa kanilang mga puso sapagkat patuloy mo silang pinagpapala ng iyong mapagpalang kamay. Nananalig kami, Ama, ang iyong bendisyon ay kanilang tatanggapin. Pagkapalibas ang lahat ng ito'y dalangin namin sa iyong pangalan, Diyos Kristo Jesus, nag-iisa ka naming tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng dakilang hari sa pagkasangkapan sa kanyang hamak at maliit na alipin.
Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoong Diyos ang kanyang maamong mukha at mahabag sa inyo. Ikiling ng Panginoon ang kanyang banal na pakinig at patuloy na magmalas ang kanyang banal na paningin. Pagpalain kayo at dagdagan ng mga araw na ilalagi niyo din sa ibabaw ng lupa at bigyan kayo ng masaganang kapayapaan sa gawang mga paglilingkod sa dakilang hari. Ganito kayo ingat at pagpalain, mga minamahal mga kapatid, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tanggapin at pakinggan natin ang mga kabataan at ang mga awit ng John sa paghahandog ng haing likhawit.
Sumasampalataya po akong nakahanda at nakatalaga na tayong lahat para sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo sa atin sa araw na ito, ang matandang kapatid na Mishael. Tayo po ay dumadako na sa mahalagang bahagi ng ating banal na pananambahan sa mga pagkakataong ito. Mga minamahal mga kapatid, ang mensaheng ito po ay maghahatid sa atin upang lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya. Magbunga ito ng isang mabuting pamumuhay bilang mga hinirang ng Panginoong Diyos sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mapataas ang antas ng ating pagkilala, paggalang at pagsamba sa ating kinikilala na Diyos ng kabanal-banalang Iglesia. Kaya't sama-sama po nating paglingkuran ang dakilang hari sa araw na ito bilang tayo po ay mga mananamba sa ating dakilang Panginoong Diyos. Ang paksang aralin na ngayon po ay ating tatalakayin sa ilalim ng taon, the Alpha and the Omega, at sa first quarter, ganito po ang tema, Christ Jesus is our great God and our Savior. Ang paksa na aralin na ngayon po ay nakatakda, ang Diyos ay sumasalahat at nasa lahat. God is true, all and in all. Gaya po ng ating narinig, ano po ang likas na kalagayan ng nag-iisa at tanging Diyos? Basahin po natin sa unang pagbasa ng talata ng Biblia, San Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Ganito po ang ating maririnig. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag po ang nasusulat sa banal na kasulatan, ang isa sa likas na kalagayan ng nag-iisa at tanging Diyos, ayon po sa ating nabasa, ang Diyos ay Espiritu. Opo, maliwanag ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa katangiang ito ng ating Panginoon. Sa kanyang likas na kalagayan, siya ay Diyos na Espiritu. At siya ay hindi po nagtataglay ng pisikal na katangian. Kaya't bilang tayo po ay mga mananampalataya at mga mananamba sa ating nag-iisang Diyos, gaya na ngayon ay ating isinasagawa ang paglilingkuran na iniuukol natin sa Kanya. Bilang tayo po'y mga mananampalataya, mapapansin po natin na tayo ay sumasamba sa pagkakataong ito na walang anumang imahe o larawan na nakikita, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang mga sa Kanya ay mananambahan, ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito po ay utos ng Panginoon sa lahat ng sasamba at sa lahat ng mga mananambahan sa Kanya, sapagkat ang salitang Espiritu, mga kapatid, ay may pagtuturo ang mga banal na kasulatan sa wikang Ebreyo na ang ibig sabihin ay ruach. At sa wikang Griego naman ay noma, na may kapwa, may kahulugang wind o breath. Ang ibig sabihin, gaya ng hangin. Ano po? Yang hangin, hindi natin nakikita yan. Maging ng hininga, hindi rin po natin nakikita.
At para lamang natin malamang may hangin kapag gumagalaw na ang mga dahon ng puno. Kapag malakas na ang lagaslas ng dahon dahil sa hampas ng hangin, doon lamang natin nalaman na may hanging malakas na dumarating. Gayun din sa hininga ng tao. Kapag ito ay buhay pa, nararamdaman natin na nanggagaling sa mga butas ng kanyang ilong ang hininga. At yon ay isa sa masasabi nating hindi natin nakikita dahil ito ay mga pawang espiritu, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nasusulat sa San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 39, sapagkat ang espiritu'y walang laman at mga buto. Kaya wala tayong makikitang images sa pagsambang ginagawa natin sa ating Diyos na kinikilala at sinasampalatayanan sapagkat wala nga ayon sa banal na kasulatan sapagkat ang Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Wala po siyang katangiang pisikal, mga kapatid na minamahal. Opo, ang Panginoong Diyos na espiritu ay hindi nagtataglay ng pisikal na katangian. At ito ang dapat po nating mga pakatandaang mga magkakapatid. Ayon po sa unang Timoteo 1:17, siya ay hindi nakikita o invisible. Bakit? Sapagkat ang nasusulat ngayon sa Haring Walang Hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos. Kaya maliwanag po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan na siya ay hindi nakikita o invisible, mga kapatid. At yan ang isang likas na kalagayan ng nag-iisa at tanging Diyos na ating sinasampalatayanan sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Upang lalong maging matibay, matatag ang ating pagkakilala sa isang tunay na Diyos na sumasalahat at nasa lahat at kung paanong dapat nating sambahin paglingkuran ang dakilang Diyos tungkol po sa Kanya. Ano po ang nais ipaunawa sa ating mga magkakapatid? Babasahin po naman natin sa Exodo Kapitulo 33, versikulo 20. At Kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Maliwanag po, mga kapatid, tungkol sa ating Panginoon. Anong sabi niya? Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ito po ang isa sa nais na maituro sa atin. Hindi rin maaaring makita sa likas niyang kaluwalhatian, mga kapatid. Bakit? Halimbawa, si Moises, bagamat siya ay nakipag-usap ang Panginoon sa pamagitan ng tinig, ano po, ngunit hindi maaari na makita niya ang Diyos ng mukhaan. Kaya lalo't higit ang kanyang kaluwalhatian. Bakit? Dahil kung makita ng tao ang mukha ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, mamamatay ang tao, mga kapatid. Opo, yan ang sinabi ng banal na kasulatan, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Kaya hindi siya magpapakita kailanman sa kanyang mga lingkod ng mukhaan, lalo na ang kanyang kaluwalhatian. Bakit? Mamamatay sa kalagayang ito kung makikita ang mukha ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, mula pa sa panahon ng paglalang, ay wala pang taong nakakita na sa tunay na larawan ng ating Panginoong Diyos. At yan ay mababasa po natin sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 12, mga kapatid. Kaya, ano pa ang katangian ng Panginoon? Nating Diyos na sumasalahat. Ito po, basahin naman natin sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 32, versikulo 17.
Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Ayan po, maliwanag. Mga kapatid, walang totoong napakahirap sa iyo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay omnipotent. O ang ibig sabihin ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Opo, yan ang ating Diyos na kinikilala at sinasampalatayan ng Diyos ng kabanal-banalang iglesia. Omnipotence refers to God, infinite and sovereign power, by which He is able to accomplish all things consistent with His nature and will. Ang pinagkunan po, Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Yan ang ibig sabihin ng omnipotent, mga kapatid. Tumutukoy sa walang hanggan at ganap na kapangyarihan ng Diyos, na dahil dito'y kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na aayon sa kanyang likas at kalooban. Mga kapatid, opo, napakadali o napakasimple sa Panginoon dahil ang Diyos ay omnipotent o makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nalilikha niya ang nais niyang likhain. Sa pamamagitan ng isang salita lamang, ito ay nangyayari. Kapag kanyang sinalita, kanyang papangyayarihin. Kapag ito'y kanyang pinanukala, ito'y kanya namang gagawin. Bakit? Dahil walang imposible sa Diyos. Opo, mga kapatid na minamahal, lahat ay posible sa Kanya. Walang anuman. Kung nanaisin niya, ito ay magkakaroon ng katuparan. Ito'y mangyayari dahil kung anuman ang nais ng Diyos na mangyari at maganap, ito ay magkakaroon ng katuparan dahil siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palibhas ay Espiritu at makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang ibang likas na katangian ng ating Diyos? Ito po naman ay ating babasahin sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 6. Ganito po ang sinasabi. Kasama ang Jeremias 23 hanggang 24 sa Revised Tagalog Popular Version. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Mga kapatid, opo, maliwanag ang wika sa atin ng banal na kasulatan. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Yan ang ating Diyos na kinikilala at sinasampalatayanan. At yan, ang paksa na ngayon po ay itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid na minamahal. Opo, ang Diyos ay likas na omnipresent o omniscient. Siya ay sumasa lahat at nasa lahat, mga kapatid na minamahal. Basahin po natin sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 23, kasama po ang 24, sa Revised Tagalog Popular Version. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang dako lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan kung bakit ang Panginoon ay sumasa lahat at kung bakit siya ay omnipresent at omniscient. Ayon sa talata ng banal na kasulatan, siya ay Diyos na sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat.
Maliwanag ang wika, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako. Mga kapatid, walang bagay na makukubli sa Panginoon. Alam niya, sapagkat siya ay sumasa ibabaw ng lahat. Kaya dito maliwanag ang sabi ng Biblia. Hindi siya nasa isang lugar lang. Walang makapagtatago sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, ang totoo, hindi pa nga natin ibinumukan ng ating labi. Yung iniisip pa lamang natin, alam na ng Panginoon ang lahat. Di po ba mga kapatid? Tama po ba yon mga kapatid? Naniniwala ba tayo roon? Maging ang ating iniisip, alam ng Diyos. Opo, alam niya lahat ng ating ginagawa. Lihiman o hayag, ito'y nalalaman ng Diyos. Bakit? Sapagkat walang maikukubli sa Panginoong Diyos, sapagkat siya ay omnipresent at omniscient. Mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng omnipresence? Ito po ang sabi, omnipresence refers to God's ability to present everywhere in the universe simultaneously. Mga kapatid, ang ibig sabihin, tumutukoy ito sa kakayahan ng Diyos na maging sabay-sabay na nasa lahat ng dako sa buong universo. Kaya, mga kapatid, maliwanag ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan kung ano ang kakayahan mayroon ang Diyos na ating kinikilala at sinasampalatayanan. Mga kapatid, opo, kahit sabay-sabayan, nalalaman ng Panginoon ng lahat ng mga bagay. Kahit tayo ng mga tao ay sabay-sabay mag-isip. Kahit tayo ng mga tao ay maghaka ng ating mga puso. Alam ng Diyos. Hindi pa nga ibinubuka. Hindi pa nga natin iniisip. Alam na ng Panginoon kung anong nasa isip natin. Kaya maliwanag na napakabuti na ang Diyos natin ay tunay na napakadakila sa lahat gaya ng ating naintindihan. Mga kapatid, yung omnipresent, maliwanag ang pagtuturo sa atin to be present everywhere in the universe. Mga kapatid, hindi lang dito sa mundo, kundi sa buong kalawakan, sa buong universo, naroon ang ating Panginoon. Ngayon, ano po naman ang ibig sabihin ng omniscient? Is the attribute by God perfectly knows all things, past, present, and future, including all possibilities, mga kapatid. Opo, ang omniscient ay ang mga katangian ng Diyos na ganap niyang nalalaman ang lahat ng mga bagay na nakaraan, kahit nagdaan na, kahit matagal ng panahon, mga kapatid, alam ng Panginoon ang mga bagay na yan, mula sa paglalang, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa darating. Alam ng Diyos yan, mga kapatid na minamahal. Opo, ganap niyang nalalaman ang lahat ng mga bagay. Sa nakaraan, sa kasalukuyan at hinaharap, maging ang lahat ng mga mangyayari pa lamang. Opo, mga kapatid. Kaya, dito niliwanag ng banal na kasulatan sa bawat isa sa ating mga magkakapatid, ito ang Diyos natin. Ipinapakilala sa atin ng pag-aaral na ito kung gaano kakapangyarihan, kung gaano ang kakayahan, kung ano ang kayang magawa ng ating Panginoon sa buhay nating mga magkakapatid. Kaya po, isang pagtuturo sa atin na lalong magtataas ng antas ng pagsamba, lalong magtataas ng antas ng paggalang, lalong magtataas ng antas ng pagkilala, mga kapatid, dahil kahit saan man tayo naroon ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang dapat nating maintindihan at dapat nating malaman, hindi po lahat ng Espiritu ay omnipresent. Ano po, mga kapatid? Kaya dapat alam natin din to. Tanging ang Diyos lamang ang omnipresent, mga kapatid. Meron pong mga nilikha na espiritu, pero hindi omnipresent. Tulad halimbawa ng mga anghel. Yan ay nilikhang espiritu ng ating Panginoon. Ang mga demonyo, yan ay nilikhang espiritu
ngunit sila ay nasa isang lugar lamang sa isang panahon. Hindi katulad ng ating Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa wakas, hanggang sa darating, hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga sinasabi, mula sa pasimula hanggang sa wakas, yan ang Diyos na kinikilala natin, sinasampalatayanan, sapagkat siya Diyos na nasa lahat ng dako, siya Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya Diyos na alam ang lahat ng mga bagay sa buhay nating mga nilalang. Kaya ang alam ng maraming tao sa mundo, ang Diyos ay nasa langit lamang. Dahil yun ang kanilang nalalaman. Ngunit bilang tayo ay mga pinagpaunawaan, ano po ang nais ng Panginoong Diyos na ating maunawaan sa pagkakataong ito ng mga pagtuturo ng Biblia? Basahin po natin sa unang hari 8:27. Ganito po ang nilalaman ng talata ng Biblia. Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Isaiah 66:1. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyo ng bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Ito po ay isang pangyayari na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa panahon ni Haring Solomon. Sabi nga niya, sa mga pagtuturo ng banal na kasulatan, ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Ano po? Ito ay tanong na nagpapaliwanag. Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? Mga kapatid. Dito po, itinuturo sa atin at marapat nating isipin sa talatang ito, upuan niya ang langit. Lupa naman ang tungtungan ng kanyang mga paa. Ano ibig sabihin? Sakop niya lahat. Naroon siya sa lahat ng dako. Ang kanyang presensya ay nasa lahat, ngunit ang luklukan o setro ng kanyang paghahari ay nasa langit. Kaya nga tinatawag na seat of government ng Panginoon, ang langit. Ito yung luklukan niya. At yung lupa, tungtungan lamang ng kanyang mga paa. Kung i-imagine natin at ilalarawan, gaano kaya kalaki ang Panginoon? Di po ba? Luklukan niya yung nasa langit, tungtungan ng kanyang mga paa, yung lupa. Bagamat ito ay paglalarawan ng kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, hindi literal yon. Paglalarawan ng kanyang kapangyarihan na siya ay nasa lahat. Sumasa lahat. Mga kapatid, opo. Kaya dito niliwanag, sa langit ay maaaring ihayag ng Diyos ang kanyang kapuspusan ng kanyang kaluwalhatian. Isang bagay na hindi maaaring masaksihan ng tao, samantalang nasa laman pa siya. Dahil hindi pwedeng makita ang Panginoon ng hubad na mga mata natin. Kung tayo po'y nasa ganitong pagkakataon at magpakita ang Panginoon, mamamatay po tayong mga magkakapatid. Kaya nililiwanag ng banal na kasulatan ang kanyang kadakilan at ang kanyang kaluwalhatian sa ating lahat na kanyang mga lingkod. Kaya doon sa langit, pwedeng ihag ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Pero dito sa lupa, samantalang tayo ay makakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon sa paraang magpapakita siya, mga kapatid, mamamatay po tayo. At yan ay tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya, ano pong ipinapahiwatig sa atin ng ating Panginoong Diyos? Siya ay humihigit sa lahat ng naghahari dito sa ibabaw ng lupa. Yan ay mababasa natin sa mga awit 115:3. Ano po, mga kapatid? At sa Exodo 33:12.
20. Bagaman espiritu at di nakikita, paano nagpapakilala ang Diyos sa kanyang mga nilalang? Ito po ang sinasabi sa talata ng Biblia, Genesis 18:1, kasama po ang 2. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagbalas. At narito 3 lalaki ay nangakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. Mga kapatid, doon po naman sa isang talata ng Biblia, sa Genesis 18:10, ganito po ang sinasabi. One of the guests was the Lord. Sa ibang version, one of the visitors was the Lord. Pero maliwanag ang sabi po dito sa Contemporary English Version. One of the guests was the Lord. Ibig sabihin, kasama ang Panginoon na napakikita sa paraang ibig niya at nais niya kung ito'y kanyang mamarapatin, mga kapatid. Bagamat likas na di nakikita, mga kapatid. Kasi maliwanag naman ang sabi ng Biblia, hindi makikita ng hubad nating mga mata. Hubad nating mga mata ang Panginoon. Kasi kapag nakita natin sa ganitong pagkakataon, mamamatay po ang tao. Kaya, paano ginagawa ng Panginoon para ang tao ay makasumpong? Ganito ang ginagawa ng Panginoon. Siya ay napapakita sa paraang ibig niya kung anong anyo ang kanyang mamarapatin, mga kapatid na minamahal. Kaya sa sarili, sa pisikal, at kung anong anyo ang ibig ng Panginoon, yon ay kanyang magagawa. Bakit? Sapagkat siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapakita siya, ngunit hindi ang tunay na kalwalatian ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat siya, gaya halimbawa ng mga pagtuturo, pwedeng magpakita sa pamagitan ng apoy. Gaya ng ginawa sa panahon ng Israel, napakita siya sa haliging apoy. Pwedeng haliging ulap. Pwedeng sa liwanag. Pwedeng sa tinig na gaya ng ginawa niya kay Moises. At maging sa anyong tao. Kung kinakailangan para ipahayag ang kanyang kalooban, ito po ay ginagawa ng ating Panginoon. At kaya niyang gawin yan. Bakit? Kasi siya ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya, mga kapatid. At dahil doon, kung ang Panginoong Diyos ay nagpapakita sa iba't ibang kaparaan ng nais niya dito sa lupa, gaya ng mga nasusulat, ano po ang dapat nating mapag-alaman tungkol sa mga pagtuturong ito. Mga awit, 139, 7 hanggang 10, ganito po ang nilalaman ng nasusulat. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siyol, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Ito po ang sabi sa atin ng banal na kasulatan. Kapag siya ay nagpapakita o kumikilos sa lupa, hindi po nangangahulugan na iniwan niya o nawawala siya sa langit. Siya ay nasa lahat ng dako at sa lahat ng pagkakataon. Kaya anong sabi ng mga awit? Sana ko paroroon mula sa iyong espiritu. Sana ko tatakas
mula sa iyong harapan. Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito, ikaw ay nandoon. Anong ibig sabihin? Sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, naroon ang Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ay omnipresent, mga kapatid na binamahal. Opo, may kapangyarihan siya kumilos at mamalagi ng sabay-sabay. Sa langit at sa lupa, oo. Sa lahat ng dako sa lupa. Kaya kapag ang Panginoon ay naparito sa lupa at nahayag sa kaparaang nais niya, hindi ibig sabihin wala sa langit. Naroon pa rin. Bakit? Kasi siya ay sumasa ibabaw ng lahat at nasa lahat, mga kapatid. Maliwanag po yan. Kaya ang pagtuturo sa atin ay tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Bakit? Dahil iniingatan tayo ng Diyos sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ang ibig ng Panginoon, maunawaan natin, maalaman natin na siya ay nasa lahat ng dako. Hindi natin maikukubli ang anumang nais na gawin nating mga magkakapatid. Kahit lihim na gawa, hayag na gawa, nalalaman ng Panginoon. Kaya itong pagtutulong ito ay pag-iingat sa ating mga magkakapatid. Ano man ang ating ginagawa, iniingatan tayo ng Diyos. Mga kapatid, nakikita tayo ng Panginoon. Hayag sa kanyang paningin. Ang lahat, maging nasa kadiliman man. Hayag sa paningin ng Panginoon. Ang dilim sa kanya, gaya ng maliwanag ng sikat ng araw. Gayon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi po makapagtatago ang sinuman sa kanya bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bilang Diyos na sumasaibabaw ng lahat at nasa lahat. Kung gayon, mga kapatid, ano po ang dapat na maging tugon ng tao, lalo na tayo mga magkakapatid na naglilingkod sa Kanya, sa Diyos na sumasa lahat at nasa lahat. Ito po, Deuteronomio, Kapitulo 31, versikulo 6. Ganito ang sinasabi ng talata. Sa English Standard Version, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord, your God, who goes with you. He will not leave you or forsake you. Maliwanag po ang sabi sa atin ng talata ng banal na kasulatan. Tayo po, mga kapatid, ay magpakatibay at magpakatapang. Huwag tayong matakot. Maging panatag lamang tayo. Opo, ang ating mga kalooban, maging panatag sa Panginoong Diyos, sapagkat alam natin na ang Diyos ay sumasa atin. Hindi siya malayo sa atin. Kitang-kita niya tayo, mga kapatid. Tanaw na tanaw niya tayo. Kaya wag po natin sabihin na walang nakakakitang kapatid. Kapatid, pwede natin sabihin hindi tayo makikita. Ministro, pwede natin sabihin hindi tayo nakikita. Diakono, pwede sabihin hindi na tayo nakikita kahit ng ating mga mahal sa buhay. Kung nag-iisa lang tayo at kung ano man ang ating ginagawa. Pero, mga kapatid, talastasin natin na may Diyos na sumasa ibabaw sa lahat at nasa lahat. Kitang-kita tayong lahat. Kaya, ang pagtutulong ito ay nagtuturo sa atin na tayo po ay maging panatag. Na ang lahat ng mga bagay sa buhay natin ay nalalaman ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Kung siya'y laging kasama natin, hindi niya tayo pababayaan. Kaya iniingatan tayo ng Panginoon. Laging nakasubaybay sa lahat ng ating mga galaw. Nakasubaybay ang Panginoon, nakatingin sa lahat ng ating mga lakad. Naroon siya sa ating puso, sa ating mga iniisip. Kaya't ang Panginoon ay laging nagbabantay sa kanyang mga lingkod. Hindi tayo hihiwalayan ng Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na dumating at darating pa, mabigat man o hindi mabigat, ang mga pasaning ito, patuloy lamang tayong manghawakan sa mga pangako ng Diyos, sa kanyang mga itinuturo sa atin, at sa kanyang mga
sinasalita sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos na marapat nating kilalanin at sampalatayanan sapagkat siya ang tunay na Diyos ng kabanal-banalang iglesia. Mga kapatid na minamahal, ano po ang ibinibili sa atin ng araling ito? Mga awit, 93, ganito po ang sabi, 4 kasama ang 7 hanggang 9, sa Revised Tagalog Popular Version, magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Magingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang buong mundo at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong karagatan. Umawit ding nagagalakan lahat ng kabundukan. Si Yahweh ay dumarating, maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol sa matwid. Mga kapatid, opo, maliwanag ang mga pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan at ang mga pagbibiling ito sa ating lahat na mga lingkod niya. Magalak tayo sa pagpuri sa ating Panginoon. Magalak ang ating espiritu na patuloy na pumupuri sa nag-iisang tunay na Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Magalak ang ating kalooban sapagkat patuloy na iniingatan tayo ng dakilang Diyos. At tayo ay nangagagalak sa ating mga ginagawang paglilingkod. Nagpupuri sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag tayong mag-atubili o mag-alinlangan paman, mga minamahal mga kapatid. Kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin sapagkat walang anumang kapangyarihan ang makapananaig sa ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Kailanman, hindi niya tayo iwan. Manalig lamang po tayo sa Kanya. Gawin natin ang kalooban ng Diyos ng lubusan. Ang pagpapala ng Panginoon ay darating sa atin kung ating lalakaran ang Kanyang mga banal na palatuntunan, kung ating sasampalatayanan ang Kanyang mga doktrina at ang mga itinuturo at patuloy na payamanin tayo sa mga gawang kabanalan. Lagi nating pakatandaan, ano man ang ating ginagawa, marapat na laging nasa puso at isip ng bawat isa sa atin na mga tinawag ng Diyos sa kabanal-banalan ang walang tigil at walang humpay na pagpupuri, pagpaparangal at pagluwalhati sa dakilang Diyos na sumasaibabaw ng lahat at nasa lahat. Ito po ang ating kabanal-banalang pananampalataya. Ipagpala sa atin ang ating dakilang Ama mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Aba, Ama naming Hari, kataas-taasan Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. O dakilang Ama na puspos ng pag-ibig, Ikaw po Ama nagpapala sa amin ng lahat ng bagay na mabuti. O dakilang Diyos, tanggapin mo po ang taos-pusong pagpapasalamat namin sa dakilang pagkakataong ipinagpala mo po sa amin na kami po may nakapaghandog sa iyo ng kabanal-banalang pananambahan. Muli o Ama, taos-puso po po nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo sa bawat sa amin. O Diyos, kami nakikiusap na naway amin po mga napaking aral ay amin po mapanghawakan. Tumulong sa amin, gumabay sa amin. Tunay po o Diyos na Ikaw ay sumasa lahat. Manatili po ang mandakilang katotohanan ito sa aming mga puso. Ang nasa gayon may anuman ng gaming isipin, sasalitain at sasabihin, ikikilos ay maging kasaayon ng iyong dakilang kalooban.
magpuri, dumakila, at lumawalhati sa kataas-taasan ng pangalan. O Diyos, kami nakikiusap na nawa. Mga kapatiran namin, hindi namin nakapiling. Ikaw ang patuloy na pumatnubay sa kanila. Gabayan na muling papunong balikan ng ningas ng sikap sa kanila po mga puso. At muli po kami magkasama-sama kami na naghahandog sa iyo ng pagpupuri, ng pagluwalhati, ng panambahang kasang-ayon ng iyong dakilang kalooban. O Ama, tanggapin niyo po itong abuli na pagtipon namin. Mawilaki pa niyo po Ama na pumahalagang basbas at magamit sa patuloy po pagkatanghali ang banal na ebanghelyo. Ikaw ang siyang pumatnubay sa amin, magbiyaya sa amin na patuloy ng wala hanggan mo agape. At mabuhay po kami amang lahat o dakila Ama, na lumuluwalhati, naglilingkod at nagpupuri sa iyong kataas-taasang pangalan. O dakilang Diyos, sa lahat nito amin nihiling, tuos puso't wala hanggang pinagpapasalamat sa natatanging mo pong pangalan Diyos, Kristo Jesus, ikaw na aming tunay na tagapagligtas. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon sa pagkasangkapan sa kanyang hamak at maliit na alipin, sa bisa at kapangyarihan ng mga dakilang salitang ito ng ating Panginoon. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama't Hari nating mga magkakapatid. Ang mabiyayang pagliligtas ay isang panukalang wala hanggan na kanyang inihagit binigang halimbawa ng simagkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayun din naman ang pagkikipisan, ang patnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya namang ipagpala sa ating lahat ng mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito. Tanggapin natin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Muli po sumaatin ang banal na kapayapaan. Mga minamahal mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon, ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa, mga kapatid. Magalak sa Panginoon!